Hoy, Emerald. Yung basura doon, hindi mo ba tinatapon? Ang baho-baho na. Talaga ba? Mabaho? Eh, yung ugali mo, hindi mo ba naamoy na mas mabaho pa sa basura natin? Eh, kung ikaw kayo magtapon doon, kaysa magsiyang ka ng oras kagagala mo. Magkape ka muna. Ang lalim na naman na iniisip mo dyan. Salamat anak. Nag-abala ka pa. May naalala lang ako. Ano at sino na naman? Si Inay na naman. Tay, matagal nang wala si Inay. At alam ko na masaya na rin siya kung nasan man siya ngayon. Ipagdasal na lang din natin siya. Oo nga anak eh. Buti na lang nandiyan kayo para paalalahanan ako. Kahit na matagal na, siyempre naalala ko pa rin yung nanay niyo. Tsaka yung nanay ni kapatid mo, si Margaret. Salamat anak. Tay, maghihilom din ang lahat. Kung paano mo natanggap nung iniwan ka ng nanay ni Ate Margaret at sumama sa ibang lalaki. Dapat ganun din kung paano mo tanggapin ang pagkawala ni Inay. Oo nga anak, kung nagapan lang sana yung sakit ng nanay mo na ovarian cancer, nagapan na sana natin. Hindi sana ganito. Hindi tayo iniwan ng nanay mo. Hindi ako nakaka-recover na. Sobrang mahal ko yung nanay mo. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Tay. Magdasal na lang tayo palagi at humingi ng lakas ng loob palagi sa itaas para makayanan mo lahat. Oo nga anak, kung buti nga nandiyan kayo mga anak ko na lagi nagpapaalala at napakaswerte ko sa inyo. Kayo yung buhay ko, kayo rin yung ibinigay sa akin ng Diyos. Sus, nagdrama na naman siya. O siya, sige na. Maglilinis pa ako ng kwarto. Enjoy mo na yung pagkakape mo dyan. Ano ba naman yan? Ang aga-aga, ang ingay-ingay yung dalawa. Hindi ba pwedeng kayong mag-usap kayong dalawa na lang nakakarinig? Excuse me, Ate Margaret, ha? Mahina lang ang usapan namin ni Tatay. Hindi namin kasalanan kung napuyat ka sa pag-iinom kasama mga kaibigan mo kagabi. Teka nga, Emerald. Sino ka ba? Para pangaralan ako at pakialaman ako sa buhay ko. Wala kang karapatan at huwag mo ko matawag-tawag na ate dahil wala akong kapatid na pakialamera. Magsitigil nga kayo para kayo hindi magkapatid kung magsalita kayo sa isa't isa eh. Hindi nyo na ako ginalang. Nandito ako sa harapan nyo, hindi nyo ako ginagalang. Pagsabihan nyo nga yung anak nyong pakialamera. Buisit, dyan na nga kayo. Isa ka pa, buisit ka. Ano na naman nangyari dun? Ang init ng ulo. Malamang, may over na naman yun. Friend, nangyari sa'yo? Mukhang bad trip ka na naman ah. Walaan ko. Ate mo na naman ang dahilan. Naku, friend, kaya ano pa nga ba? Siya lang naman yung impacto sa bahay eh. Ewan ko ba dyan? Kahit anong klase pakikisama gawin namin sa kanya, walang pagbabago yung ugali. Mukhang lumalala na yung samaan ng loob mo. Ano plano mo? As usual, magtiis. Hindi lang dahil kay tatay eh. Nalayasan ko na yan, parang mabuhay siya mag-isa. Mukhang malala na yung tama nun sa utak, friend. Pero alam mo, friend, kahit gano'n kami ni Ate Margaret, kahit half-sister namin siya, umaasa pa rin ako na magkakayos kami isang araw. Naniniwala pa rin ako, friend. Alam ko lahat ng tao nagbabago. At alam ko rin na may dahilan lang siya kung bakit siya nagkakagano. Sa bagay, friend, may point ka naman sa sinabi mo. Sisimangutan mo lang ako buong maghapon. What's the matter, my friend? Ay nako, wag mo nga kumain English dyan. Bad trip na naman ako sa bahay.
Eh ano pa bang bago? As usual. Pero teka, parang lumalala na yata yung higduaan nyo ng half-sister mo ha. Hindi ba parang toxic na kapag ganyan sa bahay? Sinabi mo pa, Rhea. Sobrang toxic na talaga. Kung may iba lang ako mapupuntahan, malamang. Lumayas na ako sa impyerong bahay na yan. Oops. Kalma friend, staying away is not an option. Ibig sabihin nun, kapag umalis ka, duwag ka. At kapag duwag ka, talo ka. Manahimik ka nga dyan. Ako? Talunan? Never! Tingnan na lang natin kung sinong dapat lumayas sa bahay na yan. Oh, perfect. Ayun ang kilala kong Margaret. Palaban, fierce, and never give up. Hoy, Emerald! Yung basura doon, oh, hindi mo ba tinatapon? Ang baho-baho na. Talaga ba? Mabaho? Eh, yung ugali mo, hindi mo ba naamoy na mas mabaho pa sa basura natin? Eh, kung ikaw kayo magtapon doon, kaysa magsiyang ka ng oras kagagala mo. Huwag mo akong uutusan. Dahil hindi niyo ako katulad. Mukhang muchacha. Ganto na lang. Simplihan na lang natin. Kung di mo gusto yung mga nakikita mo dito sa bahay, pwede ka nang umalis. Wala nga alis ng bahay. Kung ganyan lang din yung napakababaw na dahilan yung pinagtatalunan nyo. Para kayong mga kausap. Kayong mga bata. Isip bata. Ang lalaki nyo na. Oo, walang aalis. At hindi ako yun. Kundi ang babaeng yan. Siya ang dapat umalis, hindi ako. Nak, pasensya ka na sa sinabi sa'yo ng ate Margaret mo kanina. Nabigla lang siguro yan. Pasensya ka na. Eh, ano pa bang bago? Sanay na ako dyan kay Ate Margaret. Ewan ko ba tayo kung bakit ganun na lang galit niya sa mga tao dito sa bahay. Bata pa lang kasi ganyan na ang ugali ng ate mo. Pagpasyensyahan mo na. Palagi siyang natatalo ng inggit, galit. Hinanakit siguro niya kasi doon sa pagkawala ng nanay niya. Pag-iwan ng nanay niya sa amin. Kaya, pasensya ka na anak sa ate mo. Naiintindihan ko naman siya, Tay. Pero sana maisip din niya na hindi lahat ng kabutihan ng tao ay unlimited. May limitasyon din yun. Hayaan mo anak, kakausapin ko siya ng maayos. Hoy, babae. Nasaan yung bag ko? Pinakilaman mo, no? Asa na? Gagamitin ko. Pakilamera ka eh. Ha? Asa na yung bag ko? Ilabas mo. O, ano lang bang problema mo? Ang sabi ko, nasaan yung bag ko? Gagamitin ko. Ilabas mo na. Ano ba? Wait. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ka ugaling gumamit ng mga gamit mo dahil ayokong mahawas sa mga ugali mo. Ah, talaga ba? Sa tingin mo, sino naman kaya pwedeng gumamit nun dito sa bahay na to? Eh, dalawa lang naman tayong babae dito ah. Sa tingin mo, may gagamit pa nun? Alangan naman si tatay. Gagamitin yung bag ko. O baka naman si Donsky ginamit yung bag ko. Bumigay na. Alam mo ikaw, hindi na maganda yung lumalabas sa bibig mo. Maling manbintang, Ate Margaret. Ito ba ang hinahanap mo? Sinasabi ko na nga be, mga pamilya ko yung pakilamere, ha? Pakilamera at mga pakilamera. Nakita ko to sa ibabaw ng washing machine kagabi. Naiiwan mo nung mag-CR ka. Siguro sa sobrang kalasingan mo. Buti nga, binalik ko pa to sa'yo eh. Bala ko na sanang sunugin. Talaga bang wala nang katahimikan ng bahay na to? Ikaw, Margaret, sumusobra ng pag-uugali mo. Margaret, anak, hindi ka ganyan. Isa kang mabuting anak, mabuting tao. Patid mo pa rin sila Emerald at Otsky. At dugo at lamang ko pa rin kayo. Kaya, tanggapin mo na sa puso mo na sila ang mga kapatid mo at ako ang tatay mo. Tandaan mo, anak, hindi ka magiging kumpleto kung hindi ka makukontento sa buhay mo. Tandaan mo yan, anak. Matawad sa inyong lahat. Pati ko tuloy kayo nadamay sa kasama na ugali ko. Dahil sa matinding pangungulila ko kay nanay. Simula nang mawala siya.
Dapat pala noon pa, pinilit ko ipanawa sa sarili ko na maswerte ako kasi may pamilya ako na katulad niyo. Dahil sa kabila ng kasamaan ng ugali ko, nandiyan pa rin kayong lahat para intindihin ako at suportahan ako. Salamat sa inyo. Sorry, pasensyahan niyo na lahat. Sorry din, ate. Salamat naman at naliwanagan ka na, Ate Margaret. Magsimula ulit tayo sa panibagong buhay. Isang pamilya pa rin naman tayo. Masaya ako para sa pamilya ito, mga anak. Sana magiging maayos na tayo. Magiging masayang pamilya tayo. Okay?